How to tell if a kakatil is male or female? Paano natin malalaman ang isang kakatil ay babae or lalaki? So yun po yung ating pag-uusapan sa video nito. Mapagpalang araw mga kahabi, welcome po sa ating YouTube channel, Olen Aviary at iba pa. At sa mga bagong viewers natin dyan, ay humingi ako ng favor, please subscribe our channel. Okay po, ang pag-uusapan natin ay regarding po sa buhay mag-iipon. So sa ngayon ay kung paano natin malalaman ang kakatil kung ito ay babae or lalaki. How to tell if a kakatil is male or female. At ganoon din po, tugunin natin yung katanungan ng ating kahabi na si Benigno Kiambao. Good day po sir, pwede po vlog yung pag-ID and paano malalaman yung cock and hen sa tail. Salamat po, watching always from Concepcion, Tarlac. Salamat po. So shoutout po sa inyo, Benigno Kiambao, at sa mga kahabi natin dyan sa Concepcion, Tarlac. Shoutout po sa inyo. At tama-tama po ang inyong tanong, kahabi Benigno Kiambao, ay pating pag-uusapan regarding po sa video ito. Okay po, so unahin natin, ano nga ba ang kakatil? Ito po ay isang uri ng parot. Sa iba kasi sinasabi nila na hindi raw parot ang kakatil. So kabilang po sila sa kakatil. Kung bibigyan pa natin ng malalim na pagsaliksik sa kakatil, are native from Australia bird, cousin to others such as gala and black kakato. So itong kakatil pala ay kamag-anak ng mga ibon tulad ng gala and black kakato. So kamag-anak sila ng kakato, itong kakatil. So ang conservation status nito ay least concern ayon sa IUCN at non-CITES category naman po ito. Ang binomial name nito, scientific name ay Nymphicus hollandicus. Ito yung scientific name ng kakatil. Ang lifespan nito ay 10 to 15 years in the wild. Sa captivity breed naman po, kung maganda yung pag-aalaga natin sa kanila, ay umaabot ito ng 15 hanggang 30 years. So yun po ang kakatil, dagdag kaalaman sa atin. So dako na po tayo sa ating pag-uusapan na how to tell if a kakatil is male or female. So let's go, let's go! So unahin natin kahabi yung mga normal kakatil na mga pag-gender natin na makikita natin na posible silang maging lalaki or babae. Sa white face po, kakatil ay may brighter po yung pagkaputi ng ulo ng white face. So ibig sabihin lalaki po sila ayon sa pag-aaral at sa pagtatanong natin sa ating mga eksperto sa mga ganitong pag-gender. Sa babae naman kahabi, sa white face ay medyo dark yung white face niya. So kung nakikita niyo sa picture, ito po yung pagkakaiba na posible na magiging babae at lalaki ang isang kakatil na white face. So ito lamang po ay posible na mangyari na maging lalaki yung ganitong itsura ng white face kakatil. So yung pangalawa natin na yung species, yung mutation ng kakatil, yung dominant yellow cheek, 6-link yellow cheek kakatil. So yung lalaki rin po, kung titingnan natin sa mukha pa lang or sa ulo, ay yung makintab po yung kanyang ulo, ay ito po yung cock. Ngayon yung medyo lighter naman po ay ito ay hen ayon sa ating mga napagtanungan. Ganito rin po kahabi ang cinnamon palo kakatil. So brighter din po yung cock ayon sa nakita natin na research na ganitong itsura ay cock po ito. At yung lighter naman sa mukha ay ito po ay isang hen kakatil. Halos ganito rin po sa normal gray mga kahabi na kakatil ay
brighter din po ang mukha ng isang hen, ng isang cock or lalaki. Sa babae naman po ay lighter lang sa normal gray. So yun po ang ating palatandaan na posibleng maging lalaki or babae sa mga normal na mga mutation ng kakatil. Meron din pa tayo mga pagkakakilanlan mga kahabi. Kung ito ay makikita ninyo sa chart na to, ito yung mga pag-aaral nila sa mga gray na kakatil. Kung titingnan daw natin i-examine natin yung buntot, sa lalaki po ay no markings or dot on the underline of the tail feather. So wala raw pong palatandaan or tuldok sa ilalim ng buntot ng dark gray normal kakatil. So sa babae naman po ay horizontal stripe gray, dark gray or white gray or yellow gray or marking dots on the underline of the tail feather. So sa babae naman po ay meron mga palatandaan na stripe na mga gray or mga dots sa ilalim ng buntot. So yun po ang ating mga palatandaan kung ang lalaki or babae ayon sa ilalim ng buntot. So ang sunod naman natin ay yung examine the face. So yun nga, nakita na natin yung mga itsura ng mga mukha na mas makintab ang mga mukha ng lalaki kaysa sa mga babae. So bright yellow face. So sa babae ay mga lighter orange spot on the muted yellow or gray face. So sa lalaki po ay medyo makintab po sila. Meron din po tayo na mapagbabasihan naman ay na pag-gender ng cock or hen. Look at the body plumage. So sa lalaki po ay dark gray plumage. So sa pagbabae naman po ay lighter gray plumage. Ito po ay ayon sa mga gray mutation po So mas darker po, may posibilidad na maging lalaki ang ating kakatil. Yung hen naman po ay lighter gray plumage. Faint yellow spot on underline on wings. Pearl bred female will have white dots. So may mga palatandaan na babae kung merong pearl bred female will have a white dot. So yan po ang ating mga palatandaan na pag-gender ng isang kakatil. So meron din pong pag-gender ng sa vocalization. Pag sa lalaki po, pag napapansin nyo na talkative at open whistling, yung laging sumisipol, ay posible po ito ay isang lalaki na kakatil. So pag medyo tahimik naman po ay quieter, may hiss or stress, ay ito po ay hen or babae. Mapapansin din po natin sa kanilang mga pagbobokal na kanilang mga pananalita, yung sipol, pagsisipol po nila. Kung mas malakas ay posible po ito ay lalaki. So meron din pong palatandaan na hold up a mirror, strutting, calling to or displaying curiosity about the mirror. So ang lalaki po, pag curious sa nakikita niya sa salamin, ay maghanap daw tayo ng salamin at itapat natin sa kanila. Pero pag nakikita raw natin na shattering, calling to or displaying curiosity about the mirror, ay posible po ito ay isang lalaki. Ngayon, kung tahimik naman, little to no interest na mirror, kung hindi siya interesado doon sa salamin, ay posible po ito ay mga babaeng kakatil. So yun po ang mga palatandaan natin or pag-gender ng isang uri ng kakatil. So mga kahabi, ayon dito sa chart ay pwede rin ito nating pagbasihan sa pag-gender ng kakatil. Look for courting rituals. Loudly tapping at the beak against the object. So strutting while whistling or beak tapping. Hopping and or head dips.
lifting wings slightly away from the body, creating a heart shape from behind. So itong mga senyales natin makikita ay posible po ito ay lalaki. Loudly tapping the beak against object. Yan, yung pagtatap niya ng tuka. Strapping while whistling or beak tapping. Ayan, ito po ay posibleng maging lalaki. Sa babae naman po ay little to no courting behavior. If a male is present, it sit on a low perch, quietly peep and flip her tail in the air. Ayun. So yun po ang ating mapagkikilanlan kung ito po ay babae, kung siya po ay didipa na lang at yung kanyang muka ay medyo sit down, tapos yung buntot niya ay itataas niya, ay posible po ito ay maging babae. So yun po ang ating pwedeng obserbahan na sa pag-gender ng isang kakatil. So meron pa tayong pwedeng posible na pagbasihan ng pag-gender ng isang kakatil. Look for masturbation method. Humping an object. So alam naman natin, ang isang lalaki ay pag nakakita na isang bagay ay kanyang binibira, ay posibleng ito po ay lalaki. Standing over an object and rubbing its bent or bottom on it. So yun po, isa rin po pag yung kanyang buntot ay nirarab niya doon sa isang bagay, ito po ay posibleng lalaki. So yun po ang mga pagbasihan natin na maging posible ang isang kakatil na ito po ay lalaki or male or kak. Sa babae naman po, backing up against an object bent forward with her tail in the air. So yun pa rin po ang isang babae or hen or female na pag nakakita na isang object ay kanyang itataas ang kanyang buntot at para bang nagsisinyalis na gusto niya na magpagamit or magpamate sa isang object. So yun po ang pagkakakilala natin ng pag-gender or pagkakilala ng isang lalaki or babae ng kakatil. Ito pa isa kahabi na pwede natin pagbasihan. Watch for egg laying. Tip, give each bird a separate cage or nesting box. So kung meron tayong dalawang uri ng kakatil tapos hindi natin alam ang kanilang gender, ay pwede tayong maglagay ng dalawang nest box. Dahil so pag mayroong dalawang nest box sa loob ng isang cages, ay alam naman natin na ang lalaki ay hindi po nagngingitlog. So no egg laying. So pag nakita naman natin na parehas pumasok doon sa nest box, ay ang female ay will lay eggs. Okay po. So note, to avoid health issue, young females under 18 months should not be giving a nest box. So paalala lang po, kung ang ating ang mga kakatil natin ay under 18 months or 1.5 months, ay wag natin lalagyan ng nest box sa loob ng cages. So kailangan ipamatured muna natin na umabot sila ng 1 year and 6 months or 1 year, matured na rin yan. So wag lang natin silang lalagyan ng medyo bata pa or young ang ating mga itlog. So pag nangitlog po sila parehas, meaning to say parehas po sila hen. So ito lamang po ay mga paraan kung paano natin i-gender ang ating mga kakatil sa mga kapamaraanan na posible maging posibilidad ang ginagawa natin. So meron din po yung pagkapa daw ng sipit-sipitan. Sa lalaki po ay narrow hips. Yung sipit-sipitan niya ay medyo makipot or medyo dikit. Sa babae naman po ay maluwag or medyo may agwat, dahil doon po dadaan ang itlog. So yun po ay isang palatandaan po na pag-gender ng lalaki, kak or ng kakatil. So pwede rin po tayo bumisita sa veterinarian. A professional will look at the bird's hip with and can even give you a DNA test.
So yun po ang pinaka the best. Kung meron naman tayong budget ay pwede nating ipa-DNA ang ating mga alagang kakatil. So hope meron tayong mga natutunan regarding mga kahabi sa pag-gender or sa pagkilala or sa pag-identify ng isang uri ng kakatil. Maraming po salamat. So yun mga kahabi. So hindi man ako eksperto pero ito lang aking naibabahagi ayon sa ating pag-aaral, pagtatanong at sa ating pag-oobserba. So yun po yung ating pag-determine kung anong gender ba ng isang kakatil. So kung gusto nyo nating makasiguro ay DNA po ay napaka-importante kung gusto natin ng 100%. Pero kung gusto natin ng experience sa regarding sa pag-determine or pag-gender ng kakatil ay pwede nating i-apply sa ating aviary itong ating mga napag-aralan. Okay po mga kahabi, maraming salamat. Kung nagustuhan nyo itong ang ating video, ang ating talakayan, ay humingi ako ng favor. Please subscribe my YouTube channel, Olen Aviary at iba pa. At nais ko pong i-shoutout ang ating mga kahabi at sa mga sumusuporta sa inyo. Shoutout po sa inyo. Hindi ko man mabanggit is lahat kayo ay pahapyawan ko ang ating ang iba nating mga kahabi. Tulad ni kahabi Jigs Antido, Jigs Santos, Maicos Aviary, shoutout po sa inyo. Rhea Reposar, Solo Castro, Michael Merales, shoutout po sa inyo mga kahabi. Goldcrest Local, Bob Bless, Migo Ranan, shoutout po. Franz Chua, Joseph Kid Ponte, Rolly Anacleto, Kirby Stephanie, shoutout po. Jobs Palencia, at last but not the least, Avian Species. So maraming po salamat at nais ko rin pong i-shoutout ang ating kahabi na si Alberto Ramos, NixTube TV. Maraming po salamat sa inyong suporta, sa inyong comment at ang my best friend in here in our workplace, Gatom Shahu. Shoutout to you my friend. Thank you for your supporting always in our YouTube channel. Okay po mga kabis, so hanggang dito lang po muna ang ating talakayan na paano natin malalaman ang pang-gender ng isang kakatil. Hope meron tayong mga natutunan. Maganda ang buhay pag may alagang ibon sa ating bahay. Lalong-lalo na po kahabi kung nalalaman natin yung mga ganitong kapamaranan. Mabuhay and God bless. Thank you for watching.